Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Ang baho ng amoy ng tao na yun ah. Shh! Huwag kang maingay. Ako ang natakot sa ginawa mo kagabi ah. Lumabas ka pa talaga. Subukan lang nila, hindi ba mapuputol ang ulo nila? Ang mundong ating ginagalawan ay punong-puno ng hiwaga at kababalaghan. Sadyang hindi lang normal na tao at hayop ang naninirahan dito kundi marami pang ibang hindi natin sukat akalaing sila'y ating nakakasalamuha. Mapagpalang araw, Sir Alex. Ako nga pala si Adelpha at ibabahagi ko lang ang kwento ng aking tiyuhin. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Efren. Ibabahagi ko lang ang karanasan namin sa aswang noong lumipat kami sa isang lugar sa South Cotabato. Nangyari ito dekada 90 pa kung kailan mag-first year high school pa ako noon. Bagong salta lang kami sa lugar, sa lupang parte ni Papa mula sa kanilang mga magulang. Hinati-hati kasi yun sa kanilang magkakapatid noong mga panahong namayapa na ang aking lolo at lola. At kaya ako nasabing bagong salta lamang kami roon ay dahil nagkapamilya na si Papa bago nakabalik sa naturang lugar. Ayon kasi sa kanya, binata pa siya nang umalis noon. Tapos noong matanda na sina lolo at lola, napabayaan ang lupa na yon dahil lumipat sila sa isang kapatid ni Papa. 5 silang magkakapatid pero kami yung unang nagtayo ng maliit na tahanan doon. Yung mga kapatid kasi ng aking itay ay wala pang planong bumalik sa naturang lugar. Tahimik yun, bunsod ng bukid ito at malalayo ang agwat ng mga kapitbahay sapagkat medyo malawak ang parte ng bawat isa sa kanila. Napakaganda ng lugar, sariwa ang hangin, malinis ang kanal at may mga isda pa. Mayroong malaking sapa roon kung saan sinubukan naming mamingwit ng isda ni Papa sapagkat ayon sa kanya, dati marami umanong isda ang sapa na yon. Ginanahan kami, sir, sapagkat malalaki ang aming nakuha. Di sukat akalain na sagana pa rin pala sa mga isda ang sapa at malalaki talaga kung kaya sabi ko pa, balik kami lagi doon ni Papa. Kaya hayon, kapag walang magawa sa bahay, sa sapa agad ang tungo namin ni tatay. Gumawa kami noon ng mahahabang bingwit at matitibay. Pumupunta kami sa sapa kapag malinaw ang tubig nito at kadalas ay gabi talaga kami magtungo roon lalo na kapag bilog ang buwan upang hindi mainitan. Pero simula nung lumipat kami sa lugar, Sir Alex, makalipas ang ilang araw, may napapansin kaming mga pagkaluskos sa paligid at yung palaging may dumadaan na tiktik. Walang mintis po iyon. Kaya sabi ni Papa baka may kapitbahay daw kaming aswang sa lugar na yon. Sa simula, pakiramdaman lang hanggang sa masanay na lang kami kalaunan sa laging pagdaan ng nilalang na ito tuwing gabi. Isang umaga, nagkwento ang aking mama at papa. Ayon sa kanila, hindi raw nakatulog ng maayos ng gabi dahil parang meron daw naglalakad sa bubong ng pawid namin na mabigat. Lumabas daw si Papa noon at inilawan ang bubong pero wala naman daw siyang nakitang kung ano. Pero nung papasok na siya sa bahay, may narinig daw silang huni ng tiktik na lumilipad palayo. Kami naman ng isa kong kapatid noon ay mahimbing ang pagkakatulog kung kaya hindi namin namalayan na gising na pala ang mga magulang namin ng gabi na yon na may naglalakad daw sa aming bubong. Sabi naman ni Mama, aswang yung kagabi pa ano? Mabigat ang yabag at may huni pa ng tiktik eh. Aswang siguro.
Pero dito naman kami lumaki ng mga kapatid ko eh. Wala namang aswang dati dito. Hindi rin pusa yun kasi mabigat eh. Ako ang natakot sa ginawa mo kagabi ah. Lumabas ka pa talaga. Sa susunod hayaan mo na lang yan pa. Baka ikay dumugin pa dyan sa labas eh. Subukan lang nila kung di ba mapuputol ang ulo nila. Lokong aswang. Akala niya siguro dayo lang tayo dito. Alam ko ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Kayo siguro na pamilya ko, bagong salta pero ako. Hindi, kaya hindi ako natatakot sa kung sino mang aswang na yan. Dagdag na sabi ng aking papa, normal lang daw yung gano'n na may bibisita talaga kapag bago ka sa isang lugar. Huwag lamang magpakita ng takot dahil mas lalo kang tatakutin ng mga aswang. Habang sila'y nagkukwento noon, nang tumingala ako sa aming kisami, sabi ko kay Papa ipaayos niya bukas ang bahagi na yon sa ibabaw ng dingding dahil baka pasukin kami at doon dumaan. Hindi pa kasi yun natatakpan sir kaya yun ang inaalala ko. Sumagot naman si Papa at sinabing, oo anak, aayusin ko yan sa susunod na araw. Kung ngayon na lang pala pa o bukas. Total, madali lang naman po siguro gagawin yan. Tutulungan ko po kayo. Natatakot itong anak natin oh. Huwag kang matakot, nandito ang tatay mo anak. Sa susunod na araw na lang yan kasi kinakailangan pa ng pako. Bibili pa ako sa bayan. Sagot ni Papa. Kinagabihan nun Sir Alex dahil nga narinig ko ang mga kwento nila Papa tungkol sa nilalang na ito na bumibisita sa amin. Hindi ako nakatulog sa kakaisip. Ewan ko ba, tuwing pipikit ako sumasagi sa aking isipan na may aswang sa labas ng bahay namin. Pinilit ko po noon ang aking sarili na makatulog. Ngunit sa aming lahat, ako na lang ang bukod tanging gising pa. Nang maya-maya noon, may naulinigan akong sobrang hinang tinig ng aswang sa labas ng bahay namin. Yung tipong parang bulong lang siya sir. Kaya imbis na makapagpahinga na ay mas lalo akong hindi makatulog. Ang ginawa ko, nakiramdam lang at kako makakatulog din ako nito. Nang sa di inaasahan, dahil maliwanag ang buwan sa labas, kitang-kita ko talaga na may sumilip doon sa ibabaw ng dingding namin. Ulo ng tao na naninindig ang buhok. Hindi ako makagalaw at hindi makapagsalita sa labis na sindak sa aking nasilay. Paano ba naman kasi sir? Yung mga mata nito ay sobrang pula at malalaki. As in, naklaro ko po talaga yun dahil may ilaw kaming lampara sa kwarto. Sa aking takot ay naiangat ko ng pabigla yung kumot para magtalukbong at bago ko po nagawa yun, kitang-kita ko na gumalaw yung ulo at tumitig sa akin. Isang aswang na nakakasindak ang hitsura. Tumingin siya sa akin nung ako'y gumalaw kaya talagang nanginginig na ako. Gusto ko manggisingin ang aking itay kaso nilukob na ng takot ang aking buong katauhan. Ang aking ginawa, hindi ako gumalaw at nagdadasal sa isip ng ama namin. Pagkatapos nun ay idinugtong ko naman ang mga kataga na, Jesus, iligtas niyo po kami. Palayasin niyo po ang aswang na nasa ibabaw ng dingding namin. At sa ngalan ni Jesus, lumayas ka ditong aswang ka. Matapos nun, sa maniwala kayo o hindi, meron pong nalaglag sa lupa tapos kumaripas ng takbo palayo. At nung magkaroon ako ng lakas loob na tignan ulit yung ibabaw ng dingding, wala na ang ulo ng aswang. Nang mga sandaling yon ay gumalaw si Papa tapos nagising siya. Nang makita niya akong gumagalaw, tinanong niya ako kung bakit hindi pa natutulog. Doon ako nagsalita at sinabing, Pa, may aswang po kasi dyan kanina oh. Anong aswang? Saan? Dyan po pa sa ibabaw. Yung sinabi ko po kanina na takpan natin. Nasaan na? Hindi ko po alam pa. Nawala na po eh. Parang nalaglag po siya. Bakit hindi mo kami ginising? Natatakot na nga po ako pa eh. O sige,
Matulog ka na. Lalabas muna ako. Bukas aayusin ko na yan. Opo pa. Binantayan ako ni Papa hanggang sa makatulog. Kinabukasan, nang tignan namin ang lupa, meron talagang mga bakas na hindi mawaring yabagba ng hayop o kung ano. Kaya agad-agad noon, tinakpan ni Papa ng mga kawayan yung ibabaw ng dingding namin. Simula noon, pakiramdam ko ligtas na kami tuwing matutulog sa gabi kaya madali na lang akong nakakatulog. Yung aswang naman po, hindi ko na alam kung binibisita pa ba kami noon pero kung si Mama ang tatanungin, patuloy pa rin daw ito buhat ng nararamdaman niya kung minsan ang presensya nito sa labas. Kaya matapos noon, nagsasaboy na siya ng asin sa labas lalo na sa mga bungad ng bintana at pintuan namin. Pagkatapos ay bumili si Papa ng buntot pagi sa kaibigan niya sa dati naming tinitirhan. Sa awa naman po ng Diyos, dahil na rin sa palagiang pagdadasal bago matulog, nakakatulog kami ng mahimbing. Hindi lang siguro lumalapit ang aswang dahil sa may mga asina na sinasaboy ni Mama at may mga bawang pa. May mga patalim din na nakasiksik sa dingding tapos yung latigo ni Papa ay nakasabit lang din sa may bintana. Makalipas ang ilang linggo, minsan isang hapon noong nag-igib kami ng tubig ni Papa sa may sapa, may nakasalubong kaming isang mama na medyo may edad na. Habang tinitignan ko siyang naglalakad, tila ba may kakaiba sa kanya dahil yung mga mata nito ay parang galit at payuko kung tumingin sa amin. Nung nasa malapit na papasalubong na, yumuko na talaga ito. At nung sinambit ni Ama, hindi man lang kumibo bagkus ay nanatili itong nakayuko at dire-diretsyong naglakad. Wala lang si Tatay na parang napahiya kasi nga hindi man lang siya pinansin nung Mama. Pareho kaming nakatakip ng ilong at sabi ko sa kanya, Tay, ang baho ng amoy ng tao na yun ah. Shh! Huwag kang maingay. Bakit po? Malayo naman po siya eh. Marinig ka niyan, magalit sa'yo. Malayo naman po siya, Tay. Tumahimik ka lang, diretso lakad. Huwag nang maraming tanong anak. Pagkasabi ni Tatay na ganon, nang lumingon ako Sir Alex, nakita kong nakahinto na yung Mama at parang ang sama ng tingin niya sa akin kaya agad akong umiwas ng tingin sa kanya. Nakita rin ni Tatay ang paglingon ng lalaki na yon kaya pagdating namin sa unahan ay sinabihan niya ako ng huwag ka magsalita ng pangit sa mga taong hindi natin kilala. Ako may hindi nakikilala ang tao na yon. Kinabahan ako sa sinabi ni Papa kasi halata sa mukha niya na parang nababahala siya. Pagdating sa bahay, tanong ako ng tanong sa kanila na kung bakit maririnig ako nung Mama malayo naman po yun sa amin. Sabi ni Papa, kaduda-duda umano ang kilos ng Mama na yon. Hindi raw normal sa isang tao na may sobrang langsa na amoy sa katawan. Hindi sumasagot at hindi makatingin ng diretsyo kapag titignan sa mata. Ang nasa isip niya, kung hindi baliw ay isa umanong aswang ang tao na yon. Simula nun ay nag-iingat ako sa aking kilos, gawa at pananalita sa lugar lalo pat may mga bagong saltarin na mga kapitbahay. Ang mga aswang daw kasi ayon sa aking mga magulang, may kakayahan na makarinig kahit malayo kapag sila ang pinag-uusapan. Doon pa lamang ako nalinawan na kaya pala napahinto yung Mama na yon pagkasabi ko ng mga katagang ang baho ng amoy nito. Kaya pala nagbato ng masamang titig sa akin ay dahil parang narinig talaga ako nito. Matapos nun, sa tuwing dadaan ang taong yon ay hindi namin pinapansin. Ganon din ito, pero kapansin-pansin na sa tuwing pasimple ko itong lilingunin, nagbabato ng masamang titig sa amin. Hinahayaan na lang namin. Sa paglipas ng ilang linggo nun, may mga nakilala na rin kami sa lugar. Nagkaroon din ako ng kaibigan na ang pangalan ay Benben. Nang minsang maikwento ko sa kanya ang karanasan namin sa aswang, sinabi nito na baka si Felix daw yung nanggagambala sa amin.
Tanong ko sa kanya, "Sinong Felix?" "Yung mabahong matanda na nakatira dyan sa kakahuyan." Ang tinutukoy pala nito ay yung taong nakikita naming dumadaan sa sapa na nagbabato ng masamang titig sa akin. Hindi nga nagkamali si Papa dahil ang tao na yon usap-usapan na aswang sa lugar. Sabi ni Benben, "Baka may buntis sa inyo, Efren?" "Wala naman." Maikling tugon ko sa kanya. Saad pa nito, mag-ingat daw kami lalo na yung maliit kong kapatid dahil aswang daw yung matandang si Felix. Pakunwa-kunwaring baliw pero nanghahabol ng mga maliliit na bata. Tapos kapag may buntis, sinusundan niya. Dinala ko ang aking kaibigan sa aming bahay para marinig din mismo ng aking mga magulang ang sinabi nito tungkol sa matandang usap-usapan daw na aswang sa lugar. Sumagot naman si Papa at sinabing hindi siya magdadalawang isip na labanan ang aswang na yon kung magkakamali ito sa amin. Wala siyang pakialam kahit magpabaliw-baliw pa daw, puputulin niya raw ang ulo. Kadalasan mga buntis daw ang pinaparamdaman ng aswang sa lugar. Kaya nang dahil doon, nagpa-check up ang aking nanay. Ayun, kumpirmado buntis nga pala talaga siya sa bunso naming kapatid. Kaya pala pabalik-balik ang aswang sa amin ay dahil nakaamoy pala ito ng pagkain at mabangong-mabango para sa kanila. Isa pang kapitbahay naming matanda ang nagkwento. Matanda na yon, kilala nila Papa, imposibleng magsisinungaling. Tulad ng sinabi ni Benben, huwag daw magkumpiyansa sa matandang si Felix dahil may nakakita na dito mula sa pagiging aso ay nag-anyong tao. Magmula noon ay mas lalo kaming nag-iingat, Sir Alex. Bago pa man kumagat ang dilim, sinisigurado na namin na nakasarado na ang mga bintana lalo pat buntis nga ang aming nanay. Hanggang sa may isang pangyayari noon na siyang naging patunay na itong si Felix ay ang aswang na nanggagambala sa amin. Malaki na ang tiyan ng aking inay noon. Isang gabi, kakatapos lang namin kumain ng hapunan. Umalis si Papa saglit dahil kukunin niya ang kanyang jacket na naiwan sa tindahan. Mga 200 meters siguro mahigit pa ang layo ng tindahan doon at nagmamadali na siya lalo pat umaambo na. Ang jacket niya ay may lamang tabako na inaalala niyang baka mabasa kapag maabutan ng ulan. Samantala, ang nanay ko ay nagpainit ng tubig sa kusina at nung kumukulo na ang takuri, makalipas ang ilang minuto ay kinuha na niya ito para ilipat sana sa termo. At nung hinahanda na niya, may narinig siyang hingal sa likod ng dapog. Yung hingal na akala mo parang taong nahihirapang huminga pero sobrang hina lang. Dala ng pagtataka ni Mama, nakiramdam siya kung ano yun. Ilang sandali pa, may kumakaluskos sa ilalim ng dapog doon sa paglalagyan ng mga panggatong. Tinignan niya ito kasi pag-aakala niya ay pusa lang na kumakaluskos. Pagyuko niya, sir, butas na pala yung dingding doon na yari sa sawali. Dala na rin siguro ng mainit ang dapog, madaling nasira ang bahagi na yon. Malaki na ang butas, siguro kasing laki na ng ulo ng bata. Nang sa di inaasahan, habang nakahawak sa takuri ang aking mama, may mukhang biglang sumulpot sa butas na sobrang nakakatakot. Naayon pa sa kanya, malalaki at pulang-pula ang mata, maitim ang kulubot na balat at nakaumbok ang bunganga na may mahahabang pangil. Sa gulat at pagkabigla, nasaboy ni Mama yung hawak niyang takuri sa butas at natapon ang laman na kumukulong tubig sa mukha ng aswang. Pagkatapos ay napatakbo si Mama at napasigaw ng katagang, "Diyos ko, aswang!" Habang ang aswang naman sa labas, umalahaw ng pagkalakas-lakas at walang tigil yun kahit na tumatakbo ito palayo. Nasaktan talaga ang nilalang sa kumukulong tubig dahil dinig pa rin namin yung hiyaw nito kahit malayo na ang takbo.
Natakot kami sir kaya pumasok kami sa kwarto at sinarado ang pinto. Nilak talaga namin. Hinayaan na yung butas sa kusina kasi baka bigla na lang babalik doon ang aswang at pasukin kami. Ilang sandali naman noon ay dumating si Papa kaya agad ko siyang pinagbuksan at sinabi ang nangyari. Nag-alala ang aking tatay kaya agad niyang tinakpan ang butas. Tapos nilagyan niya ng mga asin ang bahagi na yon. Sinabi ni Mama na nasabuyan niya ng kumukulong tubig sa mukha ang aswang. Sagot ni Papa, mabuti nga at malalaman namin kung sino ang aswang na yon. Kaya binantayan ni Papa yung kapitbahay naming pinaghihinalaan. Ngunit makalipas ang ilang araw, hindi namin ito nakitang dumaan sa may sapa. Ilang linggo namin itong hindi talaga namamataan. Hanggang sa may nakapagsabi noon na ito raw si Felix na ito ay nakitang naglalakad sa may tindahan isang gabi. Manas ang mukha na parang litsyon sa di mawaring dahilan. Halos hindi daw maibuka ang mata nito sapagkat parang kinagat ng sangkaterbang bubuyog. Natawa na lamang ang aking itay at sabi niya, siya ang aswang na nasabuyan ng kumukulong tubig ni Mama sa mukha. Totoo nga ang mga kwento-kwento sa baryo na aswang itong taong ito na si Felix. Matapos nun Sir Alex, hindi na talaga nagpakita ang taong ito hanggang sa malaman na lang namin na hindi na umuwi sa kubo niya. Siguro lumayas na o maaaring nahuli na ng iba at tinigil na ang kasamaan. Hanggang dito na lang ang kwento ni Tio Efren. Lubos na gumagalang. Ako si Adelfa ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. No? Binabati natin unang-una si Luis Elmido na nag-rejoin 3 days ago. Thank you po Sir Luis, 23 months member na. Pangalawa sa ating bagong join, no? Si Mr. L. Ayan. Thank you po sir sa iyong suporta. No? Kay Jeffrey Bunyad syempre, 21 months member na. Story Hike Subtotski, 32 months member. Kay Al Fernando, 3 months. Kay Rose Kim na 14 months member na. Kay Rancid Horror Stories 3 months. Kay Mike na 29 months member na. Susana Dorn 3 months. Kay Samantha Cruz 3 months. Rosary Jayarante 5 months member. Esmeralda Jucares 10 months. Jonizel Alviola 23 months. Kay Jim Semilia 27 months member na. Last but not the least, kay Christine Olzon na 47 months member na. No? Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Again, taos puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. God bless you all. At syempre sa mga commentators natin, last update, binabati natin unang-una si Ayram. Pangalawa si Ramona Drias, no? Ayan. Kay Christy Harm ng Germany, kay Lucy Mendoza, kay Hazel Fiesta Maugdang Rubilyar, kay Arlene Cools Besa, kay Ellie Niel Carlos, no? Paano magpa-member? I-click nyo lang po yung channel natin sir, may makikita po kayong join. At saka yun na po, i-click nyo po, ma-join ka dyan, no? Need mo ng load sa iyong SIM or kahit anong mode of payment na tiga 50 yata per month, no? So, yun lang po, sir. Oh, salamat sa suporta, no? Kay Danilo Muniz, sabi niya, thank you. Isa ka po sa paborito kong narrator. Thank you, sir, no? Sa suporta. Kay Diego de los Reyes, ganda ng kwento. Thank you. Kay Jonathan Barba, kay Rexy Bergas, nakatulugan daw niya, kaya uulitin. Thank you po. Kay Kagi Tumaob, user lang nakalagay. May kuryente na daw. Kay Angeli Martin. Kay Heidi Gregorio, last but not the least, kay German Marasigan. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento
Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.